Mag-subscribe ka na! Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. O, Jimwa? Kamusta naman kayo mga buweks? Magandang araw sa inyo. Ayan, galaw-galaw ha para hindi mapaimbornal. Hello po sa mga nanonood dyan. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video para hindi may stroke, galaw-galaw, para hindi mapaimbornal. O diwa? Sinusubukan kong i-modulate ang ating voice. Diwa, charito. Para babae, babaeng bakulaw. Charito, ha? Ayan, kamusta naman kayo mga buweks? Nako, ibuga na nga natin to. May trabaho pa ako. Eto na. Ang Miss Supranational daw, dito sa mga Indo ha, sila daw ang talagang sinasabing best performing countries. Nakakaloka ito mga buweks. Of the last 10 editions. Ayan, grabe naman. From 2015 to 2025. O, diwa? Talaga namang pumapalakpak ang mga tenga, pati mga tinggil na mga Indo-dilulo sa post na ito. Diwa? Well, ibigay na nga natin yan sa kanila eh. Kung yan naman ang gusto nila, diwa, okay lang yan mga buweks. Diwa? Ang sabi daw dito, Number 1 daw ay Indonesia. Ayan, nangunguna with 356 points. O, yung 1, Charay, ha? Number 2 naman ang Puerto Rico na may 342 points. Brazil, number 3, 293 points. Ay, pang-apat ang Philippines. Considering ang Philippines ay may corona na ha, sa supranational. 278 points daw. Ang India ay 273 points. Venezuela 267 points. Thailand is 254 points. Ayan, may corona na rin sila, mga buwets. Nakakaloka. Colombia is 236 points. United States, 222 points, and South Africa, 219 points. Nakakaloka ito. So how come? Paano sila napunta sa taas, mga buweks? Hindi ko naman kinaya yun. Nakakaloka. Ito ang sabi ng mga ng mga Indians naman, syempre, tumirada na naman ang mga Indians. Ang mga sibuyas, ang sabi dito. What makes sense for 10 years, consider it as whole. India is the powerhouse too. Or powerhouse, tapos meron na daw silang 2 crowns, ayan no, sa supranational. 5 Miss Supranational Asia titles. 5 na ba? Meron na pala silang 5. Parang hindi yata ako aware doon. Nakakaloka ito. But ito pang sabi, no? Bakit daw naging number 1 ang Indonesia? Ako rin nagtataka rin ako eh. Bakit daw sabi ng mga sibuyas, nakakaloka? Well, this doesn't make sense naman, nakakaloka. I mean, best performing country should means how that country have performed from the beginning. I don't know. Nalilito ko. Pero syempre, yung nag-post ito, respeto natin yan. Kung ano yung sa tingin niyang, sa opinion niya, no? Respeto natin yan. Pero ayun nga lang, medyo nakakagulat lang na gano'n na palang narating ng Indonesia sa supranational, diba? So, ay kung gano'n naman pala, ibigay na natin yan sa kanila. Yan naman mga dululong yan alam nyo na, no? Kumpleto ng corona ng Pilipinas. So, na, diba? Kamusta naman, diba? Libre naman ang mangarap. So, ayun, no? Minsan gising-gising din, diba? Nakakaloka naman, Diyos ko Lord. Hindi nga kayo nakapasok di ba? Hindi nga kayo nakapasok sa tabi.
Kung iyan ang paniniwala, eh di go, 'di ba? Go na lang, hayaan na natin 'yan. Ito namang mga Indo-dilulo na ito, eh, lagi namang ganyan. May mga pangarap na ano, eh, na paimburnal, 'di ba? Miss World Beauty mostly Indian daw. Girls winning. Eh, alam naman natin kung bakit naman sila nananalo, 'di ba? Itong mga Indiano na ito ay ayaw rin pumayag. Nakakaloka talagang may mga ganitong post ay ayaw din pumayag. Hindi rin nila matanggap na yung paimburnal nilang ano, no? Mga reyna, charot. Kawawa naman ito mga ano na ito, mga idilulong ito, no? Na talagang kiniklaim nila. Claim na lang talaga, basta kuha na lang ng kuha ng mga titulo. Di ba? Para lang masabing sila daw ay powerhouse, di ba? Nakakaloka ito. Mga delusyonal, ang mga Indo-dilulo. Wake up din pag may charm, di ba? All your girls ay talaga namang chilek. Hindi naman all. Meron din namang mga ibang magaganda rin. Kaya lang wala lang jutak. Charot! Nakakaloka. Kumbaga, ang tsaka ng ano, ng pagsasalita nila. Ang tsaka ng mga bugahan. Kumbaga, I cannot take this, no, mga buweks. I cannot. They can't even answer the question. Nakakaloka naman ito. Ba't naman naging ano yan, number one, di ba? Ang tsaka pa ng mga lakad nila. Yung body naman nila, okay lang din. Okay lang din naman, no? Yung face na lang. Puro anong tawag dito, turok. Puro retoke, that's number one. Kamusta naman, di ba? Kamusta naman ang number one? Number one, ano, injeksi. Nakakaloka ito, mga dilulo talaga. Dilulo ng every year, no? Hindi lang ng taon, for every year talaga. Cloud chasing naman, nakakaloka naman ito, mga Indo-dilulo na ito, no? Ang sabi daw dito ay, Indonesia, ayan, no? Rising country in pageantry. Isang banda ba? Nakakaloka ito, mga Indo-dilulo na ito. Lahat na lang talagang pinapangatawanan nilang mga ano, mga ganyan-ganyan. Basta lang masabi na sila ang powerhouse kahit naman hindi, no? Talagang kiniklaim nila lahat. Nakakaloka ito. But anyway, ito pa nga mga buweks, no? Ibigay na natin yun sa kanila kung yan ang gusto nila, di ba? Lamunin nila lahat, di ba? Kung yan ang gusto nila, eh, punyeta sila. Nakakaloka. But anyway, ito pa nga mga buweks, no? Nakakaloka ito. Ay, ito na nga ang ano, matinding buga, no? Nakakaloka. Isang malakas na sampal daw ito para kay Papa Nawat, mga buweks. Nakakaloka ito kasi nga itong si Talita, no, nagpa-interview sa isang vlogger yata. So ngayon bumuga si Talita, nakakaloka mga buweks. Ay nako, hindi gusto ni Papa Nawat yung mga ganyang bugahan, mga buweks. Nako, baka mamaya si Talita mapaimburnal din, di ba? Hindi gusto ni Papa Nawat ng mga ganyan-ganyan. At saka nagpaalam kaya itong si Talita sa kanyang mga ano, bugahan. Ibig sabihin sa kanyang interview, bago ito nagpa-interview, ang alam ko kailangan magpaalam muna sa organization, di ba? But anyway, ito nga ang buga ni Talita. Panoorin nyo ito. The girls. We was very surprised. Even I text Rachel. I was like, "Oh my gosh, I'm so shocked. What's happening? You need something? Call me." You know, because I was talking to her about she come to Brazil. I was like, "Do you want to stay in my place? Do you want to stay here? I prefer the hotel." I was like, "Will be nice." I was making plans for us. And then all this come, and I was like, "Oh my gosh!" And all the girls were so shocked. We was all so shocked, and I text her, Rachel. I was like, "Hi, babe, how are you? Do you need to talk? What's happening?" And she was like, "I couldn't handle anymore. It was the best decision for me, and I understand. And how I told you, I respect her decision. I understand, and we should do what we think is the best for us." Because it's our life, it's our healthy, you know, our mental health. So how I So ayun nga mga bugahan ni Talita, no? Talaga naman. Ayan, no? Pinupuri ng bonggang-bongga ng mga ano, ng mga sibuyas. Si Talita, o di ba? Talagang reynang-reyna nila si Talita. Eto naman si girl, in fairness naman, na-meet naman natin yan sa Miss Grand International, di ba? Talagang ang ano pa yan, napaka-jolly pa yan, napakabait, no? Pero syempre, kaibigan niya kasi si ano, si Rachel Gupta talaga. Close talaga sila. Etong si ano, si Rachel Gupta, no? Etong si Talita.
Silang dalawa, close sila. Mas close pa nga si Talita at saka si India kaysa kay ano, kasi si Indonesia pala, ang ano niyan, ang roomies niyan si Rachel Gupta no ng India, pero mas naging close si Talita itong si Brazil at saka si India kasi nga magkasama sila lagi sa during Miss Grand International. Ayan. Ang sabi nga ng mga sibuyas, no? That's why we admire her. At least, she supported Rachel. O, wow, nakakaloka ito mga ito. Talagang cloud chasing din ito mga ito, no? This is the proof daw that Rachel Gupta resigned herself and was not dethroned. Bakit? May sinabi ba si Talita? May sinabi ba siyang nag-resign? Wala naman siyang sinabi, diwa. Ito mga ito hindi naman sinabi dun kung nag-resign o na-dethrone, diwa. Talagang gusto rin nilang ipangalandakan na nag-resign daw, hindi daw na-dethrone. Yung may-ari na nga ng organization na si Papa Nawat ang nagsabing, na-dethrone ang kanilang reyna at talagang in denial pa sila, hindi nila matanggap, di ba? Nakakaloka. Ang sabi dito, Talita is the girl we love so much in whole MGI 2024 batch. Talaga ba? Porque ganito friend-friend lang ni Rachel Gupta talaga. Paano na lang pala kung kay Talita ibinigay ang corona? Baka mamaya si Talita naman ang winarla nila, di ba? Syempre, si Talita ang first runner-up, hindi siya yung nag-title, no? Paano kung kay Talita nga binigay yung corona? Di ba mamaya mas malupit pa yung mga buga nila, no? Kesa kay CJ Opiasa. Ang sabi dito, mga Bwex, no? Slap to those haters who claimed she was dethroned. She resigned. Ang charay ha. Talagang sampal daw ito sa atin. Nakakaloka sa mga pagbumuka natin na mga Pilipino. Nakakaloka ito mga na ito, mga sibuyas na ito. The dream to see her and Rachel getting photographed together in Miss Grand Brazil Finals is a dream now. Ayan, kasi nga, so dapat nga si Rachel Gupta ang pupunta dyan para sa Miss Grand Brazil. Kaya nga lang hindi na natuloy kasi nga syempre natanggalan na ng corona si Rachel Gupta at yun nga yung sinasabi nila, no? Sinisisi nila ito lahat kay CJ Opiasa. Ba't nila isinisisi kay CJ Opiasa? Hindi naman si CJ Opiasa yung nag-intrimitida ng sarili niya para dito sa corona ng Miss Grand International, diba? First runner-up nga si CJ Opiasa, tungkulin niyang gampanan yung mga hindi nagawa ng kanilang reynang di ba? Alam nyo na, di ba? Nakakaloka itong mga sibuyas na ito. Ang sabi dito, Talita and Nova, ayan, hindi si Venezuela, si Indonesia, ayan, Indonesia, na dilulu din, no? Are the only real ones in the top 10. O diwa, paano naman maging real yun? Ilong pa lang ni Indonesia, hindi na totoo. Charito. O diba? Kasi nga nagkakampihan sila, di ba? Indonesia at saka India. Sila rin naman naglalaglagan, di ba? Ang sabi dito, girl, Talita, be careful. Ayan be careful daw sa mga bugahan niya. Totoo naman yan, di ba? Mag-ingat-ingat sa mga bugahan itong si Talita. Dahil hindi gusto ni Papa Nawat ang mga ganyang bugahan, di ba? Parang taliwas ito kay Papa Nawat sa kanya mga pinagsasabi dito sa interview na ito, di ba? Dahil baka mamaya, kabibigay lang sa kanya ng bagong corona, matanggal din, o di ba? At saka bakit naging ganyan na yung itsura ni Talita? Hindi naman ganyan yung itsura niya dati, di ba? Naging na yung itsura na parang nag-matured na parang ganon. Masyado nang naging matapang yung makeup, di ba? Ang bata-bata pa naman itong si Talita. She's gorgeous, no? She's very beautiful. Especially in person. I like her personality as well. Pero yung mga bugahan dyan ni Talita, syempre, hindi niya naman yung inaano siguro, na maging
anong tawag dito, against sa ano sa organization. Siguro talagang very close lang sila ni Rachel Gupta. Kaya nga lang, syempre, yung mga ganitong buga niya, hindi yan gusto ni Papa Nawat, di ba? So, titignan natin. Baka mamaya, bukas makalawa o kaya mamaya, maglabas ng official statement ang Papa nyo, di ba? Ayan, abangan natin yan, mga buweks. Ayan, syempre, no, best friend nga, itong si Talita at saka si Rachel Gupta, talagang sinusuportahan niya ng mga sibuyas, di ba? Ang sabi dito, we trust Rachel, she's totally right. O, di ba? Siyempre, paniniwalaan nilang reyna nila. Reyna nila yan, di ba? Kahit na balibalik na rin natin ang mundo, reyna nila yan. Pero hindi 100% ay naniniwala kay Rachel. Tignan nyo naman yung bagong may-ari ng Miss Grand India, talagang pinaimburnal din si Rachel Gupta, di ba? Talagang may mga sinensend pa sa akin mga resibo na, ito nga si Rachel, ayoko na magsalita. Basta yun na yun, hindi ko na pinost. So, sabi dito, she should hold the title now. Ayan, no? So, sinasabi na dapat daw itong si Talita daw ang nakakuha ng title ng Miss Grand International 2024 at hindi daw si CJ Opiaza na kaloka. Paano nga kung saan niya binigay? O, di ba? Kung saan niya binigay, ano mangyayari ngayon? Siya naman ang mga titirahin nito mga sibuyas na ito. Siya naman ang babatuhin ng mga kamatis, no? Mga kamatis ba sibuyas? Nakakaloka. Ang sabi nga dito ng mga ng mga sibuyas, no? Tight slap on Nawat's face. Ayan ang sabi nila. Itong interview nga ni Talita. Nakakaloka. Naku, Talita, kinakabahan ako sa iyo. Sana huwag kang mapaimburnal kasi alam mo naman ito mga Indians na ito, iba rin itong mga ito. Kunyari, pupuri-purihin ka, mga ganyan-ganyan, pero iba din ang atake ng mga Judas Barabas Hesas na ito, di ba? Kunyari, ganyan-ganyan, pero nasa loob din ang kulo niya mga yan, di ba? Ganyan din ang ginawa nila kay CJ nung last year, di ba? Tuwang-tuwa sila na nag-first runner-up nga si CJ. Siyempre, title yung reyna nila, di ba? Pero anong ginawa nila, di ba? Suportado daw nila si CJ nung last year, pero anong ginawa nila? Nung kay CJ na, ibinigay ang corona at titulo, di ba? Kung ano-ano yung mga sinabi nila, porque hindi lang nagsalita si CJ, di ba? Siyempre, makakasira yan kay CJ kung magsasalita pa siya, di ba? Tapos ngayon, kung ano-ano mga binabato nila kay CJ, di ba? Mga walang hiya talaga ito, mga ito, no? Kunyari, sasabihin nila, dapat daw si Talita. Paano nga kung si Talita, di ba? Nakakaloka ito. Di sana ang bardagulan ngayon, Indian versus Brazil. Di ba? Anyway, mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Magingiki sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!